So ito guys, makikita natin ang leader na naman may kasalanan dito. Totoo naman eh. Honestly, nandyan yan sa Bible. Proverbs chapter 29 verse 2. When a leader is wicked, the people mourn and groaning. This is because wicked leaders cause suffering, injustice, and oppression. So hindi ka naman isisanti kahit hindi mo itapon yung sampagita. Diba? Isisanti ka ba? I-control mo yung all, ikaw yung nagbabantay. You could not prevent the crime nga eh. Ang daming mga kawatan, mga magnanakaw. You could not protect the people. Pero itong mga inusinting mga bata, you don't have to be rude to our innocent people, lalo na sa mga bata. Nandyan yan sa law natin. Protect the children and the women. Tapos sasabihin nila, kasalanan na naman ng Pangulo, kasalanan na naman ni Bangag, kasalanan na naman ng ating Pangulo. Ay, kasalanan talaga. Kasi nandyan yan sa Bible. When the leader is wicked, the people mourn and groan. Nandyan yan, nakarating yan eh. Very relevant. So, very significant talaga ang mga nangyayari ngayon. Nakikita natin sa sitwasyon natin, naoobserbahan natin lahat. We're not blind of what we saw in our country right now.